Sino mo yun? Si Jesus nga eh, 14 days and 40 nights siya nag-fasting, di ba? Kita mo yun? Oo, di Literal sa tao, pag nag-fasting ka, halimbawa, ginaya mo si Jesus, ano, ito lang pag naka-fasting ka ng 30 days, ang paningin mo magbabago. Parang nakikita mo yung mga tao lumulutang na. Ibig sabihin, kahit yung mga spirit na hindi mo, nakakakita ka. Ganun ang, pag naka 30 days ka, yun ang nagkwento no, si Bishop Godoy. Nag-fasting daw siya ng 30 days. After 30 days, ang tingin niya raw parang lumulutang ang tao. As in, ganun, hindi siya normal Nag-hallucinate na siya, no? Oo, ganun daw ang naging effect sa kanya. In 30 days. Pero umukay siya. Okay siya, wala naman siya sakit eh. Kumbaga, sinubukan niya Sinubukan niya. ang fasting. Pero Yeah. buhay siya, no? Boy, kita mo si Satanas eh, di ba, nagano pa silang dalawa ni Jesus. Sinubok. Nanunokso pa siya. Kaya nag-fasting nga siya ng 40 dias. Okay? Tukol lang po sa fasting niya sa experience para makasabihin niyo, hindi po yan ang topic natin. Alam niyo yung fasting maganda yan, pero depende sa katawan ng tao kung kakayanan mo. Kasi medyo mahirap yung fasting. Aray ko, buwang kang ba? Kasi kahit na 1 day lang po, kahit 1 day lang, medyo mahirap yun. Kaya hindi ganun kadali ang fasting. Ano po? May kasamang panalangin yan pag gusto niyo po mag-fasting. Papakita ko sa'yo yung password Masabi ko So dito tayo sa tahanan ng mag-asawang Mr. Kim at Daddy Hachi. The purpose is, yan. Tayo po ay mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus sa Biblia. Pero bago tayo papalawat sa pag-aaral, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Biblia po ay nagpapatotoo sa atin. Kaya ni Apostol Pablo. Galatia 1:11 hanggang 17. Sa 11, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kata ng tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Sa 12, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni tinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Kasi, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong hinusik ang iglesia ng Diyos at sinikap itong wasakin. 14, naging masugid ako sa reliyong ito kaysa maraming udyong kasing gulang ko, at malaki ang aking malasakit sa aking kaugalian ng aming mga ninuno. 15. Ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, inirang niya ako bago pa ipinanganak at tinawag upang maging lingkod niya. 16. At nangyayag niya sa akin ang kanyang anak si Jesus upang mabuting balita tungkol sa kanya ay may pangaral ko sa mga hentil. Hindi ako sumangguni kanino man. 17. Hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang magipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Tinutukoy niya sila Pedro. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Yan. Maliwanag po ang testimonya ni Apostol Pablo. Ano po? Na anong sabi niya? Siya po ay isang Hudyo. Tingnan natin sa isang talata. Sabi niya,
Tingnan natin dito. Meron siya sinasabi rito. Ito. Sa Efeso chapter 3. Ganito ang nakalagay. At ito sa 6, at ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos. Okay? Hindi po ito, ano? Okay, tignan natin yung iba. Ito sa 7 natin basahin. Sa kagandang loob ng Diyos ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 8. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunman nilarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipinahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di maliit na pagpapalang nagbubuhat sa Diyos. Okay? Yun. Meron pang isang talata. Tingnan natin yung isa pa. Ito. Ang sabi sa Pilipos chapter 3, Boy. verse 5, pinuli ako sa ikawalong araw, mula nang ako'y silang, ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat ang kani Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo. 6, at sa pasigasig ng aking pagsunod, dinusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang may pipinta sa akin. 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na mahari kong bilang na pakinabang ay hinari kong kalugihan. O 8, hinari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkikilala kay Kristo Jesus naging Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinahalagay ko walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Yan. So, maraming kwento si Pablo tungkol sa buhay niya. Ngayon, nang ipinahayag ng Diyos sa kanya, si Yesu Kristo, ang ipinangaral niya ay si Yesu Kristo. Isipin niyo po yung pahayag ni Pablo. Kung reliyon lang po ang pag-uusapan, wala na pong tatalo sa kanya. Anong sabi niya? Yung mga kasing gulang ko, hindi sila umubra sa akin. Hindi sila nakaigit sa akin. Kung reliyon lang ang pag-uusapan. Ganun po ang kanyang katapatan pagdating sa reliyon. Sukdulan, kinalaban niya si Jesus. Pinusig at hinanap yung mga tagasunod ni Jesus. Sa panahon na binigyan siya ng pahintulot ng mga paring Hudyo upang hanapin, usigin, ipabilanggo at patayin ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesu Cristo. Ganon po siya ka-dedicated. Pero nang ipahayag ng Diyos si Jesus sa kanya, o tingnan niyo po anong sabi niya sa Galatia 1:16, at nang iyayag niya sa akin ang kanyang anak si Jesus po, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay may pangaral ko sa mga hentil. Hindi ako sumangguni kanino man. Hindi siya sumangguni kanino man. Hindi niya pinuntahan ang mga naunang apostol sa kanya, sila Pedro. No? Ipinahayag ng Diyos sa kanya si Jesus. At nangyari po yan yung panahon na may dala siyang katibayan na binigay ng mga paring Hudyo sa Gawa chapter 6. Tingnan po natin yung enkwentro nilang dalawa ni Jesus. Sabi po rito sa kasulatan na ganito. Medyo mahaba lang, ano?
Okay? Sabi niya, sa 12, yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Nasaan ang Damascus? Sa Saudi, sa Middle East. Yan ang tinatawag ng Damascus. Kaya kung tawagin nila ito kay Apostol Pablo, Journey to Damascus. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglayang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. Meron siyang, alam niyo yung pelikulang James Bond? Ang James Bond po, License to Kill, License to be Killed. Ganun po ang James Bond. Kaya si James Bond po sa pelikula, pwede siyang pumatay at pwede siyang mamatay. Yun po ang James Bond ng movie. Okay? Sa 13, ng katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko po Aring Agripa ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kaysa araw. Nasubukan nyo na ba yun? Pambihirang liwanag ang nakita ni Pablo. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Eh tayo nga po, hindi tayo makatagal sa sikat ng araw, masakit sa mata. How much more yung mas maliwanag pa. Tingnan nyo po kung anong nangyari. Tuloy tayo sa basa. 14. Kami pong lahat ay nasubasub sa lupa. Kita nyo? Sa tindi ng liwanag. Nasubsub sila sa lupa. O di ba? Ano yan? Hindi pagkaraniwan yan. Parang sa impeachment lang yan. Tuwing mag-withdraw, yung side ni VP Sara, nang umaten po yung dalawang branch manager ng bangko, ngayon retirado na yun. Ang sabi ng mga senador sa kanila, unusual ba yan? Ang sabi nila, hindi po. Isipin nyo, nag-withdraw siya, milyon ang pinag-uusapan. Kasi pag sa bangko, mag-withdraw ka ng milyon, hindi ka agad-agad makakakuha ka ng 1 million agad. Walang ganun kabilis. Pag mag-withdraw ka, tatawagan ka na lang nila kung nakahareglo na yung pera. Alam niyo po yung land bank o yung DBP. Yan ay mga bangko na kung saan lahat ng institusyon ng gobyerno, diyan po sila naglalagak ng pera. Kaya kita niyo po yung mga teachers, saan sila kumukuha ng sweldo? Land bank. Dito lang sa Manila City, saan sila kumukuha ng sweldo nila? DBP. Yan ang mga authorized na bank na pwede po sila kumuha ng kanilang sweldo. Ano po? Kaya pag mag-withdraw ka halimbawa sa land bank, sabihin mo 125 million, hindi ura-urada makukuha mo yung 125 million. Maaaring, o sige, tawagin na lang po kayo. Maaaring bukas o makalawa. Pag tinawag ka, sigurado nakatago na yung 125 million. Unusual. Kaya yung araw na nakita nila Pablo, unusual din yun. Kaya nasubasub sila sa lupa, no? Okay? Nakasisilaw na liwanag sa paligid namin magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasub sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pamanghimagsik niya para kang sumisikat sa matulis. Ngayon, lahat sila nasubasok. Pero yung nagsilita si Jesus, si Pablo lang po nakakausap, ang nakakarinig. Hindi yung mga iba nasubasok, hindi sila kasama. Si Pablo lang. Oh, hindi ba? Sabi niya rito, at narinig ko ang isang tinig ko, narinig ko, sabi niya, sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo. Yan. Tinatawag siya ni Jesus. Ngayon, kasi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Sige, Steve, tumindig ka, napakita ko sa iyo, upang ikaw ay subuhin, magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Kita nyo? Ang sabi ni Jesus sa kanya, magpatutuho ka tungkol sa nakita mo. Kaya sino nakita niya? Si Jesus.
O, maliwanag oh. Tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguhin ko. Mula sa langit, nagsasalita si Jesus sa Damasco naman nandun si Pablo. Pero nagpakita po si Jesus sa kanya. Kaya yung pangangaral ni Pablo, yun ang sinasabi ni Pablo, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang anak. Balikan natin. Sa Galacia, balikan natin, no? Ito yung pagpapahayag sa kabila ng masugid po sa kanyang reliyon. Tapat sa kanyang reliyon bilang isang Pariseo. Basahin natin ano sinabi dito sa Galacia chapter 1. Anong sabi niya? Sa 15, ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, inirang niya ako. Ano yung inirang? Inalal. Bago pa ipinanganak. Ibig sabihin po, hindi pa pinagbubuntis si Apostol Pablo. Meron na pala siyang tawag. Anong tawag dyan? Foreknowledge. Paunang salita. Isipin niyo po yan. Hindi pa si... Wala, si Clea. Hindi pa siya pinagbubuntis. Meron na pala siyang foreknowledge. Ito sinasabi niya. Tingnan niyo ano sabi niya. Bago pa ipinanganak ko, at tinawag, meron na siyang calling. Kita niyo po. Kailan nangyari yun? Noong papunta siya ng Damasco. Journey to Damascus. Yun ang pag-calling. Anong sabi ni Pablo? At nangihiyag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay may pangaral ko sa mga hentil. Hindi ako sumangguni kanino na. Kita nyo? Mula sa pagiging Hudyo, Pariseo, nang ipinahayag ng Diyos si Jesus sa kanya, ang ipinangaral niya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Dito sa unang Korinto, meron pa siya sinabi. Sa chapter 1, ang sabi rito sa unang Korinto sa 23, ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus. Sino pinangangaral ni Apostol Pablo and his group? Yung naipako sa krus si Jesus. Ano yung pagkapako ni Jesus sa krus? Sabi niya, ganito paliwanag niya. Isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Kaya hanggang sa panahon po natin ito, sinabi ni Pablo ito, totoo ito sa nangyayari sa panahon natin. Merong hindi po naniniwala kay Jesus na siya ay nagpako sa krus. Kahangalan, kamangmangan. Pero sa mga totoong mananampalataya, kagaya ni Pablo, isipin nyo si Pablo, meron siyang reliyon, pero nagbago nang ipahayag ng Diyos sa kanya si Jesus. At hanggang ngayon, meron po talagang hindi naniniwala kay Jesus. Maraming mga reliyon na hindi po naniniwala na si Jesus tagapagligtas. Pero pag sa mga totoong mananampalataya, 100% ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Yesus. Kaya si Pablo, yan po ang pinangaral nila noon sa mga kahentilan. Ngayon, baka sabihin nyo, may mga Hudyo. Tama.
Kasi sa panahon na yun, marami na rin pong tao at may mga halo-halo na tao. May Hudyo at mayroong mga Hentil. Just in case, halimbawa, nakapunta si Pablo sa mga Hentil at mayroong Hudyo, walang problema yon. Kasi ang mga tao po noon, magkahalo-halo na po sila. May Hentil, may Hudyo. Kaya nangyayari yun. Tatandaan niyo po, ang reliyon maganda. Kung ang reliyon mo, ang pinangangaral isa lang, si Yeso Cristo. Yun ang yakapin po natin. Eh bakit? Yun po ang tamang aral sa buti. Sipin mo, si Pablo, yan ang pinangaral nila. O, marami ba nabuksan na iglesia si Pablo? Opo. Tingnan ninyo, panguli. Yung Roma 16:16. Tignan niyo ha. Kasi inagin po itong reliyon na ito ng ibang reliyon. Kaya minsan, meron po akong nagmamayabang na ministro. Aba nangangaral ako, bigla sa sumingit, sabi niya, pwede ba basahin mo yung ganito? Sabi ko, sandali lang, nangangaral ako, ba't ka sumisingit? Kung gusto mo, antayin mo muna ako, then, tsaka babasahin yon. So, hindi siya nakatingin, sumalis siya. At nung tapos na ako, nakita ko siya. O, ngayon, sabi ko, nandito na ako. Ano ba yung gusto mong basahin natin kanina? Ngayon, nung sinabi niyang Roma 16:16, sabi ko, ito ang Biblia, ikaw ang magbasa, ako makikinig sa iyo, kako. Doon pa lang, na-realize ko na kung anong reliyon siya. Tignan niyo po, dito siya napaya. Ito, Roma 16:16. Ito yung gusto niyang ipunto. Magbatihan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga iglesia. Yung natayo ni Pablo sa kanyang panahon ng mga mananampalataya, iglesia yon. Ang sabi niya, magbatihan kayo. Alam niyo po ba ano sinabi ko sa ministro? Alam niyo kung ano? Ito ba yung gusto mong sabihin? Kayo ba yan? Hindi siya sumagot. Kahit ano sabihin mo, hindi kayo yan, wag niyo lang ang kininya. Sapagkat ang nangaral dyan sa panahon na yan, si Apostol Pablo, hindi si Felix Manalo kako. Hindi na siya makakibuha. Pero ang totoo niyan, inaangkin ninyo yan. Pero sino pinatutungkulan ni Pablo? Yung kanyang conversion. Mga iglesia ni Kristo. Pinangaral niya si Kristo eh. Napaya yung ministro niya. Doon pala, nang basay ko daw Roma 16:16, natunog ako na kagad eh. Paya siya. Sa harap ng mga tao. Yung kapwa niya, iglesia ni Kristo. Alam niyo po kung minsan hindi naman tayo nagmamagaling sa Biblia. Pero sometimes dumarating din po yung mga ganyan na hindi maiwasan, kailangan sagutin natin, patutuhanan natin sila. Apo, hanggang dito na lang. Wala tayong personalan dito ah. Wala tayong religious scholar. Lahat pare-parehas lang po tayo sa Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin ng aming tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesus. Kasi pinangaral naman ni Apostol Pablo sa mga hentil. Nakagaya namin, Pilipino, mga hentil po kami. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Once again, ito po inyong kaibigan kay Brother Manny Bautista na nasa Barangay 105 sa Sony District 1, Tondo, Manila. Dito tayo sa loob ng tahanan ni Brother Archie at Sister Kim. Okay, tingnan lang po ninyo, baka kala nyo hindi totoo yan. Ayan, totoo yan. Hi guys! Hi vlog, welcome to my guys! Alam niyo po, kumakabidato sila. Nakakabitago sila. Kaya sila kumakaway. Hindi ba Tapos na po ang barangay 2 election? taon na lang. Sige po, God
bless po sa inyong lahat. Kayong mga manonood ng video, sana meron kayong matutunan. Galing po sa Biblia yan. Itong Biblia ito, galing dito mismo kay Brother Rachi, binigay niya sa akin. Gideon International. Sa kanya rin po galing ito. Praise the Lord. Okay? Sana, lagi po kayong manalangin, mainit ang panahon dahil po sa climate change effect. Ito po yung El Nino. At mainit po ang panahon sa politika sa Senado. God bless us all.